ang kinatatakutan na pangyayari sa ating mundo ngayong 2024. At isa sa mga posibilidad na kalaban ng Pilipinas ay ang China. Ang tanong ay, paano naghahanda ang Pilipinas sa tensyon sa South China Sea at sa posibilidad ng World War III? Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Noong Pebrero 2, 2023, inihayag ni Defense Secretary Lloyd Austin III ang pansamantalang pagbabalik ng mga sundalong Amerikano sa 4 na bagong military bases sa Pilipinas na nagbubukas muli ng military presence doon na naging dormant sa loob ng 3 dekada. Ang 4 na bagong bases na ito ay nakatuon sa isla ng Luzon sa hilaga ng Palawan sa Kanluran at nagpapalakas sa 5 orihinal na lugar sa buong Pilipinas. Ang desisyong ito na pinakamalakas ang US presence sa Indo-Pacific ay nagtatakda ng bagong antas ng aksyon laban sa China habang patuloy itong nanganganib sa South China Sea. Sa pangamba sa banta na ito, kinukumpirma ng United States ang malakas na ugnayan nito sa Pilipinas dahil sa geographical na lokasyon nito. Kahit na nagkaroon ng malapit na ugnayan sa China ang nakarang administrasyon ni Duterte, hindi may pagkakaila ang mahalagang lokasyon ng Pilipinas. Ang pinakahilagang bahagi nito ay nasa 93 miles lamang mula sa Taiwan at ang kanlurang baybayin nito ay nakatutok sa South China Sea, kung saan ito ay nasa sentro ng impluensya ng China. Sa gayon, ang pagbabalik ng mga sundalo ng United States sa mga base sa Pilipinas ay nagsisilbing senyales ng bagong yugto sa paghahanda ng United States of America laban sa China. Ngunit may malaking epekto ito sa Pilipinas dahil noong 1992 nang huling umalis ang mga sundalo ng United States sa Pilipinas, maraming Pilipino ang nagdiwang bilang pagtatapos sa kolonyalismo. Ngunit sa kasalukuyan ang Pilipinas ay aarelisa ng dumaraming banta ng China, kung kaya tinatanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pansamantalang pagbabalik ng mga sundalo ng United States sa militar na base ng Pilipinas at ibinalik ang relasyon ng United States at Pilipinas sa kanilang dating lakas. 1 buwan matapos payagang muli ng Marcos ang sundalong Amerikano sa mga base na umabot sa 78% ang kanyang porsyento ng pag-ayon sa pagpapakita ng malakas na suporta mula sa mga Pilipino. Gayunpaman, mayroong ilang leftist na political groups na nagpropotesta sa kamakailangang pagsasanib pwersa ni Marcos sa United States, lalo na pagkatapos ng kanyang pagpupulong kay President Biden noong Mayo. Gayunpaman, sa kabuuang pagsusuri, tila nauunawaan ng karamihan ng mga Pilipino ang pangangailangan ng aksyon ng ating Pangulong Marcos sa harap ng kasaysayan at kahalagahan ng tensyon sa China. Ang paglapit ng Manila sa militar ng Estados Unidos ay isang tugon sa lumalalang alitan na may mahabang kasaysayan. Ang PRC ay naglathala ng unang opisyal na claim sa South China Sea noong 1947 at simula noon ay laging itinatanggi ang claim ng mga kalapit bansa sa loob ng nakaraang dekada. Nagtatayo ang China ng infrastruktura sa maliit na mga isla, atol at mga bahura sa dagat, kabilang ang mga runway, pantalan at radar facilities. Ang infrastruktura na ito ay nakakaapekto sa pangingisda, kalakalan at proteksyon ng lupa ng ibang mga bansa. Katulad din sa Vietnam, Indonesia, Brunei, Malaysia at Taiwan ay may alitan din sa mga territorial claim ng China sa dagat. Mahalaga ang papel ng ginagampanan ng Pilipinas sa pag-aayin ng arbitral proceedings sa United Nations Permanent Court of Arbitration sa Dahig noong 2016 na nag-akusa na nilabag ng China ang United Nations Convention of the Law of the Sea matapos magdesisyon ang korte sa pabor sa Pilipinas. Tinawag ng China ang desisyong ito na iligal, walang bisa at null at nagpapatuloy sa pagsakop sa mga isla. Gayunpaman, sa kabila ng malinaw ng pagsuwat sa soberanya ng Pilipinas, itinuturing pa rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang China bilang isang kasusyo sa kalakalan at pinakamalakas ang ugnayan sa diplomasya na nagpapahiwatig ng prioridad sa mga oportunidad sa ekonomiya kaysa sa patuloy na laban sa mas malakas na kapitbahay para sa mga maliliit na isla. Ngunit nararamdaman na ngayon ng mga mangisda sa Pilipinas ang epekto ng kanilang pagkakapantay-pantay sa China
sa pang-aagaw sa kanilang teritoryo na nagdudulot ng mas mababang kita. Sinasabi nila na ang pagpapabaya ni Duterte sa pagtutol sa pagsuway ng Beijing sa desisyon ng korte ang sanhi ng kanilang kasalukuyang kalagayan at nang dumaraming tensyon sa pagitan ng China, Pilipinas at Estados Unidos. Masakit na naapektuhan ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga proyektong konstruksyon ng China sa South China Sea. Ang dagat ay mayaman sa likas na yaman at ang masaganang buhay sa karagatan, lalo na sa mga lugar tulad ng Scarborough Shoal, ay may malaking halaga sa industriya sa pangingisda ng Pilipinas. Ang konstruksyon ng China tulad ng pagsusubo ng sedimentong galing sa sahig ng karagatan upang makabuo ng bagong mga isla ay malaking nagdudulot ng pinsala sa buhay marino at nagboblok sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Hindi nababahala ang China sa katunayan na ang mga islang ito ay nasa eksklusibong ekonomikong zona ng Pilipinas, ang lugar kung saan may jurisdiksyon ang Pilipinas sa mga yaman ng karagatan nito. Ang proyektong konstruksyon ng China sa South China Sea ay malinaw na nakakasama sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang dagat ay mayaman sa likas na yaman at ang masaganang buhay sa karagatan, lalo sa mga lugar tulad ng Scarborough Shoal, ay may malaking halaga sa industriya ng pangisda ng Pilipinas. Ang konstruksyon ng China tulad ng pagsusubo ng sedimentong galing sa sahig ng karagatan upang makabuo ng bagong mga isla ay malaking nagdudulot ng pinsala sa buhay marino at nagbablak sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sa ilalim ng kasalukuyang Pangulo, hindi nagpapakampante ang Pilipinas sa mga pag-usad ng China sa mga isla sa kanilang itinuturing na kanilang sarili. Sa katunayan, ang kamakailang pagsisikap ng Pilipinas na okupahin ang Reyna Reef, isang maliit na islet malapit sa Spratly Island, ay pinuna ng China na nagsasabing ang mga aksyon ng Pilipinas ay malubha na nakikialam sa soberanya ng China, nilabag ang kanilang sariling pangako at sumasalungat sa batas na pandaigdig at sa deklarasyon ng Conduct of Parties ng South China Sea na nilagdaan sa pagitan ng China at mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Ang pahayag na ito inilabas ng isang tagapagsalita mula sa China Coast Guard noong August 8 ay nagpapakita na mainit ang alitan sa South China Sea at ang Pilipinas ay determinadong ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Bukod dito, noong September 25, tinanggal ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese floating barrier na humaharang sa daanan patungo sa Scarborough Shoal sa South China Sea na malinaw na pagtutol sa teritoryo na claim ng China sa eksklusibong ekonomikong zona ng Pilipinas. Sa pangwawakas, ang Pilipinas ay isa lamang sa maraming bansa sa Indo-Pacific na napipilitang harapin ang tensyon sa United States at China. Wala ni isa, maging ang mga lider at mamamayan, ang nais pumili ng isang panig, ngunit ang lalong agresibong kilos ni Chinese President Xi Jinping ay pilit na nagtutulak sa Pilipinas na gawin ito. Kaya nga naman, lumalakas ang ating puwersa, nagpapadala ang ibang mga bansa ng mga malalakas na armas, na kung tutusin, ang ating sandatahang lakas ay higit na mas malakas na kaysa sa maraming bansa sa buong mundo, na tayo ay nakarang 34 na sa ating lakas sa lahat ng nasyon sa buong mundo. Ngunit bukod dito, mas mahalaga pa rin na pangalagaan ng ating bansa ang kaligtasan ng mamamayang Pilipino, dahil ito pa rin ang pinakamahalaga sa lahat. Mga taga-Efeso 5 verse 15 to 16, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at itulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Kaibigan, naway maging mabuti pa rin tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos kahit na anong mangyari. Dahil ito lamang ang isang batayan na tayo ay hindi taga-mundo, kundi tayo ay tinalaga ng Diyos na mamuhay panghabang buhay sa langit na bayan, na ito ang ating permanenteng tahanan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pag-ibig sa amin. Salamat po Panginoon sa inyo pong pagbibigay sa amin ng proteksyon at ipinapaalala sa amin na kami po Panginoon ay hindi tagalupa kundi kami ay tagalangit. Kaya nga naman ihanda Panginoon ang aming mga sarili sa mas magandang bayan. Kasama po namin kayo na kami po ay mananahan magpakailanman kasama ng aming pamilya at mga kaibigan.
Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, patnubayan kami, at salamat sa iyo pong pagmamahal sa bawat isa. Patawarin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ingatan po ninyo ang aming bayan. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus, patawarin po kami at pakalinisin sa lahat ng aming mga dungis. Amen.